kaibigan, mga subscribers po ng ating Solid Rock Ministries Lesson Quarterly Review. Kami po ay natutukang muli kayong makasama sa araw na ito. Meron po tayong magandang karanasan kahapon, Sabado, at yan po ay sa Puok ng Kapitan, San Pascual, Batangas. Kami po ay natutuwa at hindi po namin maipaliwanag ang aming kasiyahan sa inyo pong ginawang pagtanggap sa amin. Napakalaking bagay po na nalaman namin sa inyo na ang ating ginagawang programang ito ay pinakikinabangan at nakakatulong ng malaki sa inyong mga pag-aaral ng ating lesson. Ang ating lesson quarterly. Natutuwa po kami na ito'y aming nalaman sa inyo. Kaya ang amin pong pagpunta sa inyong lugar ay napakalaki pong kagalakan at pribilehiyo sa amin. Ngayon po sa pagkakataong ito ay nais din po naming iparating sa mga kinaukulan, sa mga nakikinig sa atin o nagsusubscribe sa atin na gusto po ninyo na mabisita rin namin ang inyong lugar. Abot lamang po kayo ng impormasyon. Subalit ito po ay magdidepende kung ang lugar na pupuntahan ay within our reach o mararating namin kayo ng madali, sapagkat ang ating pong subscribers ay sa buong Pilipinas at meron pa pong sa ibang bansa. Kaya kung halimbawa po at gusto ninyo na puntahan namin kayo, ay iparating lamang po ang paanyaya sa ating comment. At kung kayo po ay kaya naming puntahan, kami po ay malulugod na bisitahin kayo. Yun po ang ating paanyaya sa lahat na gusto pong mapuntahan ng Solid Rock Ministry sa kanilang lugar. Ngayon po tayo po ay nasa pangatlong topic na sa ating lesson ngayong quarter na may pamagat pong nagniningning ang liwanag sa kadiliman. Ang ating pong talatang sa uluhin ay nasa John 12:35. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon, kayo'y lumakad habang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng dilim. Ang lumalakad sa dilim ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Meron po tayong mga katanungan dito. Number 1, ang sabi po, paano magniningning ang liwanag sa kadiliman? Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit maraming kahirapan at kasamaan sa sanlibutan? Kung totoong siya ay makapangyarihan sa lahat, bakit niya pinababayaan ang kasamaang ito na magpatuloy? May mga tanong po ba tayong ganito? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang mabubuting tao malimit ay nagdurusa ng matinding pagdurusa o kahirapan? At papaano magniningning o papaano magniningning ang liwanag sa kadilimang ito? Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal mga kapatid. Salamat po sa paanyaya sa Puok ng Kapitan. Napakasaya po namin sa aming pagdalaw sa inyo at kami nag-agalak at umapaw ang katuwaan dahilan sa inyong kasiglahan na ang buong iglesia, kahit bata, ay talagang nanonood ng ating programang ito. Balit bago po tayo magpatuloy para sa ating panibagong programa ngayon, tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, muli na naman kami lumalapit sa iyo at nakikiusap na kami po nawa ay iyong patuloy na samahan, pangunahan sa aming pag-aaral na ito upang aming pong makita ang mga mahalagang aral, lalo't higit patungkol sa napakalaking tunggalian na nangyayari sa ibabaw ng sanglibutan at nawa maunawa namin at patuloy na magkaroon kami ng inspirasyon at pag-asa sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So marami nga pong mga katanungan na itinatanong sa atin, bakit nga ba nangyayari ito kung ang Diyos sa pag-ibig, kung ang Diyos makapangyarihan sa lahat, kung siya ay nakakaalam ng lahat, bakit nangyayari ang kasamaang ito sa ating kapaligiran? So titingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan 14:6. Tingnan natin ano ba ang sinasabi
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So, maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoon. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Ibig sabihin, kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, ang ating buhay ay magiging maayos, ang ating landas ay magiging mapanatag. Yan po ang katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. Ang ating Panginoon, nasa Kanya ang buhay, nasa Kanya ang katotohanan, nasa Kanya ang daan na dapat nating lakaran. Datapot ang malungkot, ang sinasabi sa Juan 8:44, at ito ang dapat na pakaunawain nating mabuti. Ano po ang sinasabi sa Juan 8:44? Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawain. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So, ang malungkot po, pinaniwalaan ng tao, sinunod ng tao ang diablo na isang sinungaling. At dahilan sa pagsunod na ito, pumasok ang kamatayan. Alam po ninyo, ang kasinungalingan, ang bunga niyan ay parating kapahamakan. Datapwat malungkot yun nga ang sinundan ng tao, ang mga kasinungalingan sa halip na ang katotohanan na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. At dahilan dito, ang buong sanglibutan, hindi lang ang tao, pati na ang buong nilikha ng Diyos sa sanglibutan ito ay naging alipin ng kahinaan. Tingnan po natin, basahin po ninyo sa Roma 8:22. Makikita po ninyo kung papaanong yung kamalian na nagawa ng tao na nagtiwala siya sa kasinungalingan, ang lahat ay naapektuhan. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kanirapan na kasama natin hanggang ngayon. So, makita po ninyo ang buong sanlibutan, ang lahat ng nilalang naapektuhan. Ito ang dahilan kung bakit mayroong kahirapan sa sanlibutan ito. Dahilan doon sa naging epekto ng kasinungalingan ni Satanas na tinanggap ng tao. Alam po ninyo, yung kasinungalingan ay hindi lang walang katotohanan. Maaaring ito ay tinatawag nating half-truth. O maaaring mayroon lang kunting-kunti, kunting-kunting bagay na nagdadala upang ang isang turo o aral ay maging isang kasinungalingan. Datapot gaano man kaliit ang kasinungalingan yan, gaano man kakaunti, nagbubunga yan ng kapahamakan, nagbubunga ng kamatayan. Kaya napakahalaga po na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon at sundin ang kanyang kalooban. At tatanda po ninyo, ang kinakailangan natin ay magkaroon ng kabanalan at ng buhay na hatid ng katotohanan nagmumula sa Diyos. Tingnan po natin sa Juan 17:17. Ano ba ang sinasabi? Sa Juan 17:17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. So, ang katotohanan po, ang salita ng Diyos. So, sa sanlibutan ito, maraming turo, maraming aral, akala mo'y totoo, subalit ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. Tingnan pa natin dyan sa Kapitulo 8, talatang 32, ano ang sinasabi? At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Kung atin daw kung matutunan ang katotohanan na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos, ito ang magpapalaya sa atin. So napakahalaga na ating maunawaan at tanggapin ang salita ng Diyos. At ito po, alam na alam ni Satanas na yung katotohanan siyang magdadala sa atin sa masaganang buhay, maayos na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya sinisikap niya na sirain yung ating tiwala sa salita ng Diyos. Sa paanong pamamaraan? Tingnan natin sa mga gawa. Makikita po natin dyan sa mga gawa 20:27 hanggang 32 ang sinasabi. Sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasyahan ng Diyos.
Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya ginawa kayo ng Espiritu ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na pinili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagkaalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mga nagpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga kayo'y mga puyat na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. At ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagpapatibay sa inyo ng mana ng kasamahan ng lahat ng mga pinapaging. Ayan, maliwanag po, mula sa kalagitnaan ng iglesia, sa kalagitnaan natin mismo, ay lilitaw ang mga akala mo'y tupa, subalit lubo sa kanilang loob. Kaya gagamitin ni Satanas, siya ay magpapasok habang ang Panginoon ay nananawagan at nagpapapasok ng kanyang mga kawan. Si Lucifer, si Satanas, magpapasok din ng kanyang mga kawan na akala mo'y kordero, subalit sa loob ito ay lobo. Kaya ang wika diyan, pag-ingatan ninyong mabuti, magsikap kayo, magbantay kayo. Sapagkat ito po, tatanda po ninyo, ang pinakadakilang kaaway ng katotohanan ay yung mga akala mo'y nagdadala ng katotohanan at malimit kasamahan pa. At mamaya makikita po natin kung paano natin ito makikilala. Tingnan pa natin dyan sa 2 Tesalonica, ano ba ang sinasabi ni Pablo na marapat natin gawin? Kasi alam na alam ni Satanas na ang salita ng Diyos, ang katotohanan, magpapalaya sa atin. Kaya siya ang gagawa ng mga paraan na tayo ay mawalay sa salita ng Diyos. Kapitulo 2, talatang 7 hanggang 12. 2 Tesalonica 2:7-12. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayo'y makakayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Diyos ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipunin. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas, na buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. At dahil dito ipinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi ng nalugod sa kalikuan. So maliwanag po siya sabi, mayroong tampalasan na magmumula sa kalagitnaan ng Kristyanismo. Ano po? Itong tampalasan na ito gagawa na gaya ng paggawa ni Satanas, ayon sa paggawa ni Satanas. Ano ba yung tampalasan? Akin pong tinignan sa Google yung tampalasan at ang wika po ay ganito, pasaway, suwail, traidor, palalo, hindi masunurin, salbahe, walang utang na loob. Ito ang wika ay kinakailangang pag-ingatan natin. Sapagkat maraming mga tao sa loob mismo ng iglesia na ang wika nga ay pasaway. Mayroon diyang magta-traidor. At ito, pagkatatandaan ninyo, kapag ang isang nangangaral ay nag-umpisang mangaral na ang kanyang basihan ay mga pamumuna sa kamalian o inaakalang kamalian na mga namumuno sa iglesia. Tandaan po ninyo, kasama yan sa sinasabing tampalasan. Yan yung mga sinasabing tampalasan. Pagkaingatan ninyo ang inyong sarili sa mga taong ito. Sapagkat ito ay gagamitin ni Satanas. So, ang tanong pa, paano tayo maingatan? Tingnan natin dyan sa Juan,
17, 15 hanggang 17, ano ang sinasabi upang ating maiwasan ang tampalasan na ito? Maiwasan natin na tayo'y madaya at tayo ay malugmok sa kadiliman ng ating pamumuhay. Hindi ko itinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman ang hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Tandaan po natin ang karunungan ng sanglibutan na sumasalungat sa salita ng Diyos. Ito ay turo at aral ng tampalasan nang ginagamit ni Satanas, subalit hindi nito alam na siya ay ginagamit ni Satanas, subalit siya ay ginagamit upang tayo ay isinsay sa salita ng Diyos. Kaya upang maiwasan natin yan, kinakailangang titingnan natin ano ba itong mga sinasabing ito, kahit pa sabihing scientific yan. Tingnan natin, hindi ba ito sumasalungat sa sinasabi ng kasulatan? At kapag sumasalungat, tandaan ninyo, may daang tila matuwid sa tao, subalit ang dulo niyon ay kapahamakan. Tingnan pa natin sa mga gawa 20:32. At ngayon pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana ng kasamangan ng lahat ng mga pinapaging banal. Yan. So, sinasabi po rito na kinakailangan tayo ay talagang maging maingat at ating pag-aralan mabuti yung buong kasulatan. Buong kasulatan. Mayroon po kasi ang gusto nila yung 4 Gospels lamang. Mayroon naman ang gusto yung New Testament lamang. Mga minamahal, kinakailangan ang buong kasulatan sapagkat ang salita ng Diyos ay magmula doon sa panahon ni Moses hanggang sa kanyang mga alagad ay ipinahayag niya ang katotohanan. So kinakailangang magha-harmonize yung bagong tipan sa lumang tipan. Hindi ito magkalaban. Kumisa kasi tinitingnan yung lumang tipan at bagong tipan na para bagang magkalaban. Inalis na yung luma kasi may bago na kasi nga may problema yung lumang tipan. Mga minamahal, tatanda po natin yung terminolohiya na lumang tipan at bagong tipan, terminolohiya lamang ng tao na sa pag-distinguish doon sa sinulat ng bago si Kristo at yung mga sinulat pagkatapos ni Kristo. Subalit yan, ang sinulat ng mga nasa bagong tipan ay pawang patutuo ng sinasabi sa tamang pag-unawa ng sinasabi sa tinatawag nating lumang tipan. Ano ba? So, kinakailangan itong dalawang ito ay magha-harmonize. Hindi ito magiging magkalaban. At tatandaan po natin, huwag po nating babasihan ang ating sariling katuwiran. Sapagkat ang wika nga po sa mga kawikaan ni 6:25, may daan na tila matuwid sa mata ng tao, subalit ang dulo na iyon ay kapahamakan. Anong halimbawa niyan? Tingnan po natin. Sa disiplina. Sa disiplina. Ano ba ang itinuturo ng banal na kasulatan? At ano ngayon ang itinuturo ng mga sinasabi nating psychologist o kayong mga scientista patungkol sa disiplina? At tingnan po natin ano ang naging resulta magmula lalo na dito sa atin sa Pilipinas sapagkat bagong-bago lang yung mga kautusan na ito patungkol sa disiplina. Tingnan natin ano ang naging bunga. Sa paaralan, yung mga teachers, kumusta po ang inyong karanasan? Nagibang mas maganda ngayon na mayroon na nitong batas na ito sa disiplina na sinasabi ng mga psychologist o naging mas mahirap para sa inyo? Di po ba? At tatanda po ninyo, yung sinasabi nilang masamang gawin sapagkat masamang epekto nito, ilan ba noong unang panahon na dinisiplina ng maayos na disiplina na may kasamang palo ang naging masama ang ugali? Siyempre, iba rin naman yung labis. Kasi ang sa banal na kasulatan, ang paminsan-minsang pamamalo ay hindi makamamatay, kundi magtutuwid.
sa bata. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. So hindi naman yung sabihin, bawat pagkamali ay palo. Ano po ninyo, malaki ang epekto at pagkakaiba nung lumabas na itong batas na ito ng napakaraming pagbabawal ang mga kabataan, naging mas sensitibo, mas masama ang ugali, at kunting bagay parang nagiging napakalaki na nagpapakamatay. Bakit? Ay sabi kasi ng psychologist, ito ang magiging epekto. So pinaniwalaan na yun na ang naging epekto nito sa kapag ka ikaw ay kinagalitan, ikaw ay pinalo, ganito ang nangyayari. So yun ang pinaniwalaan mo, kaya yun ang ginagawa mo. Nagpapakamatay. Yung iba ay nagre-rebelde na. Bakit? Dahilan ba sa pinalo? Dahilan po doon sa turo na akala mo'y matuwid, subalit magdadala sa kapahamakan. Ano pa? Yung gender choice. Kalayaan, mga minamahal, yung ating abnormality sa hormone, yun ang nagdadala na magkaroon ng ibang feeling ang isang kabataan. Subalit sa tamang instruksyon at sa kapangyarihan ng Panginoon, ito ay matutulungan. Ano po ninyo, itong mga imbalance ng hormone, ayan ay bunga ng kasalanan at yun ang ayaw ng Panginoon. Ang ayaw ng Panginoon yung bunga ng kasalanan. Ibig niya itong ituwid. Kaya siya'y handa na tulungan ang ating mga kabataan. Subalit kung tayo'y nagturo ka rin, hayaan mo kung ano ang masaya sa kanila, kung ano yung kanilang pakiramdam, hayaan mo, bigyan ninyo ng kalayaan. Alam po ninyo, parang sinasabi niyo, sige, magpatuloy ka sa kaabnuran at normalan mo. Subalit, kung tayo po ay nagpapakilala sa kanila ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng Diyos ng pag-ibig na kayang magbago ng ating damdamin, na kayang magbago ng ating isipan, magkakaroon sila ng pagbabago ng pananaw at magkakaroon sila ng kasiyahan na hindi nila maaaring maranasan kung nagpatuloy sila doon sa kanilang nararamdaman. Para yan yung mahilig magnakaw. Sabihin, hayaan mo. Kasi yung tatay niyan magnanakaw talaga. Sige, hayaan mo. Maaari po ba yun? So, siyempre, hindi. Kahit na naando sa kanya yung hilig, tinuturuan natin na maging honesto sa kanyang sarili. At tatandaan po, ito ang isang napakahalaga. Basahin mo mami sa 2 Korinto, Kapitulo 4, 3 hanggang 6, ang sinasabi, bakit hindi ligtas na ating basihan yung ating sariling kalooban, yung ating sariling karunungan sa pagpapasya sa bagay na marapat nating gawin. 2 Korinto 4, 3 hanggang 6. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Christ Jesus na Panginoon, at kami gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamak ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Yesu Kristo. So, maliwanag po, ang karunungan ng tao na ayaw tumanggap ng katotohanan o ibig sabihin ng salita ng Diyos ay binubulag ng kaaway ng Diyos ng sanglibutan ito. Binubulag ni Satanas. Kaya tayo nagising na dati-rati walang kaalam-alam sa kasulatan, so ibig sabihin, binulag na. Lalo na yung mga talagang ayaw sa katotohanan. Lalo po ninyo ang sinasabi na mapapahamak, yung madadaya, ay yung ayaw lang talaga sa katotohanan. At ang gusto nila, kung ano yung kanilang nararamdaman, kung ano yung kanilang iniisip na tama, hindi ikinokonsulta sa Panginoon, samantalang ang Panginoon ang daan at ang katotohanan.
So ito po ang napakalaking kapahamakan na dumarating sa atin kapag ka tayo ay humiwalay doon sa may akda ng buhay, ng katotohanan at ng tamang daan ng ating paraan ng pamumuhay. Kaya mga minamahal, ang banal na kasulatan nagsasabi, napakahalaga na ating panampalatayanan si Kristo. Bakit po? Tingnan natin diyan sa Juan 1:4, pagkatapos 5, tapos talatang 9 at 14. Ano ang sinasabi patungkol sa ating Panginoon? 1:4, 5, 9 at 14. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi na pag-unawa ng kadiliman. So, maliwanag po, nasa kanya ang ilaw ng buhay. Tingnan pa natin sa talatang 9. Ano siya sabi? Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makapagbigay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. So, sino yung ilaw na yon? Sa 14, tingnan natin. At nagkatawang taong berbo at tumahan sa gitna natin, nakita natin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ang Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. So, ang ating Panginoon, siya ang anak ng kalangitan at puspos ng katotohanan. Kaya marapat po na siyang ating panampalatayanan, siyang marapat nating sundin. Kaya napakahalaga na pag-aralan nating mabuti ang salita ng ating Panginoon sapagkat yan ang katotohanan na gagabay sa atin upang magningning ang liwanag sa kadiliman. Alba? So sana po ay laging maliwanag. Ngayon po, para sa ating group discussion, ay mayroon pong 3 katanungan na maaari po ninyong talakayin. Ito po ay nasa ating lesson. Ano po? Ano-ano ang ginagamit ni Satanas ngayon upang pawalang kabuluhan ang kasulatan? Sa palagay po ninyo, ano ngayon? Sa ngayong kapanahonan natin, ano-ano ang mga ginagamit ni Satanas upang pawalang kabuluhan ang kasulatan? Pangalawang tanong, paano natin may iwasang gumamit ng mali ng salita ng katotohanan? Alam po ninyo, marami ang gumagamit ng out of context ng salita ng ating Panginoon. So, kinakailangan iwasan natin yan. At ang pangatlo, sinisikap ni Satanas na tayo ay bumagsak mula sa pagkakilala sa tunay na karakter ng Diyos. Paano natin maiiwasang tayo ay malinlang? So yan po, pag-usapan po ninyo sa inyong care note at sana po ay magkaroon kayo ng masayang talakayan. At ngayon po, ibibigay ni Mrs. ang pinaka-summary ng ating leksyon ngayon. Iiwan po namin sa inyo ang summary ng ating mga pinag-usapan sa araw na ito. Number 1, si Kristo ang daan, ang katotohanan at ang buhay, kaya't sinisikap ni Satanas na ilayo tayo sa daang ito. Pangalawa, ang kabanalan at buhay ang siyang pakay ng banal na kasulatan, kaya't marapat nating pag-aralang mabuti. Pangtatlo, ang tao ay binulag ni Satanas sa katotohanan, kaya't hindi ligtas na magtiwala ang mga katwiran ng tao bagamat ito'y sinasabi nilang scientific. At pang-apat, si Kristo lamang ang ating tanging pag-asa sa buhay, kaya't mahalagang siya ay kilalanin mabuti, panampalatayanan at sundin. So sana po, naging muling kapakipakinabang ang ating pag-aaral na ito. Tayo po sama-samang manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri at dinadakila ka sa katwiran at sa katotohanan na iyong ihinayag sa amin sapagkat ibig mo kami ingatan, ibig mo kami gabayan, at ibig mo kami makaiwas sa mga kasamaan. Kaya mabanal, patuloy nawa na pagkalubang kami ng patuloy na pananampalataya, pagtitiwala at kasiglahan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Maluwalhati namin ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So hanggang sa susunod po, patuloy tayong magsama-sama, patuloy po nating i-share ang katotohanan ito sa ating mga kaibigan at pagpalalain tayo ng ating Panginoon.